Binigyang pugay ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga tauhan nitong tumindig upang magkaroon ng mapayapa at tapat na halalan. Ilang technical at logistic issues agad na inaksyonan naman ng PNP. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Mark? Princess, kinilala at binigyang pugay ng liderato ng Philippine National Police ang mga tauhan nito, gayon din ang mga katuwang nilang ahensya ng pamahalaan na nagpamalas ng dedikasyon at pagtugon sa tawag ng tungkulin para sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, dapat kilalanin ang mga tumindig at sumunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaguyod ang mapayapa at tapat na halalan. Bagaman may mga napaulat na minor at technical at logistical issues, agad naman itong naaksyonan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Kabilang narito ang pagkasira ng automated counting machines, pagkaantalan sa pagbubukas sa mga presinto at ang pangalang hindi mahanap sa listahan ng mga botante. Nasa mahigit 205,000 ang buong puwersa ng pamahalaan na ipinakalat sa buong bansa na binubuo ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pa. Bagaman idineklara generally peaceful ng PNP ang mismong araw ng halalan, sa kabila ng mga naitalang insidente, mananatili namang full alert status upang tiyakin na mapipigilan pa rin nila ang mga magtatangkang magasik ng karahasan. Sa pinakahuling datos, alas 8 ng kagabi ay nakapagtala sila ng 52 insidente ng karahasan sa buong bansa, kung saan pinakamarami rito ang pamamaril na nasa 12, habang nasa 26 naman ang naitalang insidente ng hinihinalang may kaugnayan sa halalan, kung saan 7 rito ang naisama sa violent category, habang nasa 19 naman ang kabilang sa non-violent category. Mula sa Campo Crame, para sa Radyo Pilipinas, para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas.